Nag-switch yung content ko ngayon to yung mga nagbabading-bading. So may na mag-audition sa GMA or ABS hanggat meron na pwede akong pasok. Kapag mga ganun na salita parang wala na Wala na eh. Pero 3 months na parang wala pa rin nagte-text ha. Actually nagti-TikTok na ako bro, hindi pa talaga sikat yung TikTok. Sa point na parang nung di pa ako nag 1 million na ako. Parang nag-stuck na ako doon. So yan, parang pinokus ko talaga yan. Tapos na-stuck nga ako sa 1M. Tapos eto na, parang may nakita akong reality show na naman. Which is yung House of Collab. Oh, okay. House of Collab. Sobrang trending yan nung pandemic. Oo, dumating yung House of Collab. Tapos, nakita ko na okay, parang maingay yung nila yung ginagawa nila. So, audition din ako. Audition ka. Paano audition dun? Actually, hindi pala ako nag-audition talaga na ako yung unang lumapit. Nag-top sila. Oh, okay. Nag-top na sila na, uy, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, pero for formality, nag-audition pa rin ako. Hindi, audition ako. Tapos, nung nakapasok na ako, yun, naging okay naman yung flow, bro. Tapos nakilala ko si Mahalia. Oh, yan na nga. Partner, yung The Love of My Life. Yan, no? Biglang nag-iba yung energy, Parang biglang may lumabas na flowers sa likod, eh. Ayun na. Tapos, naging okay yung love team din namin, bro. Una, love team lang talaga kami. Parang collab-collab lang kami. So hindi naman siya pilit na love team, actually. Kasi parang unexpected din Oo, siya. unexpected. Kasi sa House of Collab, bro, parang kaya siya House of Collab. Kasi siyempre, lagi kami collab. So, lahat yun, kinakollab ko, isa-isa. So, ilang kayo dun? 24? 25? Dami Tapos na ang to. setup nun, parang siyang BBB na may matatanggal weekly, tapos may papasok din. Ano ang basihan para kung matatanggal ka or mag-stay ka? Performance sa loob. Tapos relevant ka, yun yung number 1 eh. Tapos may mga voting din. Kamusta naman yung stay nyo doon? Kamusta yung like bonding mo with other Okay din naman bro, tapos doon ka rin maka-experience ng iba't ibang ugali ng tao. Oo, for sure. Tapos doon mo matetest yung sarili mo kung gano'n yung marunong kang makisama talaga sa loob ng bahay. So, kasi pinagsama-sama kayong content creators from different parts of the Philippines may mga Pero top content creators tong mga to guys hindi lang sila basta creator lang. Nung batch namin na yun, talaga lahat ng ginawa nun, paldo. Tapos sama-sama, yun din, parang syempre may intimidate ka rin sa iba kasi lahat ng mga na doon malalakas, ganyan. So, kailangan mo mag-stand out. Kasi pag di ka nag-stand out, syempre possible matanggal ka, kakainin ka na. Tapos, pero maganda naman nun, nung time na yun, parang naghatakan kami pataas eh. Yung batch namin, naghahatakan kami pataas. Collab kami, lahat, parang yung followers ko na nalilipat sa kanya, yung followers niya na nalilipat sa akin. Parang so tulungan. Hindi naman siya naging toxic ng sobra. May mga times na toxic, pero okay naman. Feel ko normal naman yun sa isang household. Oo, kasi parang hindi naman kayo magkakilala talaga. Tapos bigla kayo pinagsama-sama sa loob ng bahay. Yung mga kadugyutan nyo, yung mga ganun, parang bigla nyo makikita sa isa't isa. Naalala ko pa nga dati guys, meron kasi akong clothing dati. Pinadalang ko to si Carl. Di ako sanay pa rin tol pag tinatawag kitang Carl. So totoo lang. Sige Jirbo, guys. Bahala na kayo. Basta yung nanonood Carl. But yun, nung pinadala ko si Jirbo ng clothing ko, men, salamat doon. Talagang lahat nandun sa background, tapos siya nakadamit ng Splendido. So, grabe. Sobrang thankful ako doon, man. Anyway, so, parang gusto ko rin malaman muna kung paano yung naging proseso niyo rin ni Mahalia doon sa The House of Collab. Ayun na, so, nung nag-collab, diba, ganyan. Tapos yung mga tao, nung napansin namin, nung nag-collab kami ni Mahalia, lakas, daming comments na, uy, ship, yun yung mga uso na, ship, ganyan. So, nung time na yun, nagkaroon ng, sabi ko kay Mahal, pinakita ko sa kanya, tinan mo, grabe pag tayo nagko-collab ang lakas. Tuloy kaya natin. Tuloy natin, ganyan. Sige, pwede naman. Ganyan. Pero hindi naman yung parang puro siya lang yung kakolab ko, ganyan. Parang everyday isang video, ganyan. Tapos, yun, hanggang sa tuloy-tuloy, lumakas. Umingay sa social media na Carlen Mahalia, ganyan. Tapos yung mga tao na yung gumawa nung Carlia. Hanggang sa sila na rin yung, hindi kami yung gumagawa ng mga GC, sila lang talaga nagkukusa, ganyan. Tapos hanggang sa dami ng mga GC, ganyan. Na medyo nahihirapan din kami alagaan kasi parang siyempre para kang may mga anak eh. Oo. Tapos lahat yun sila kailangan i-update mo. Ang dami mong anak. Oo, ang dami. Ang dami bro, update mo sila ganyan. Tapos medyo na-mishandle din namin kasi siyempre nabigla din kami. Na-overwhelm kami, ganyan.
Pero hindi ba kayo nagkaroon ng medyo ilangan nung una ni Mahalia nung nabibuild yung mga yun na baka dahil lang ba to sa may mga ganun. fame? Actually siya, ganun yung mindset niya ng time na yun. Sabi niya baka nadadala ka lang, ganyan. Siya yung una nagsabi sa inyo. So, clear niya sa'yo agad. Kiniklear na. Tag-usap naman kami lagi, ganyan. Tapos hanggang sa siguro nadala na lang din kami ng na lagi kami kasi magkasama eh. Tapos yung mga supporters pa namin, grabe yun. May mga nagpapalibreng flight to ibang bansa. So, syempre kayo, magkasama pa kayo sa isang hotel. Titigan kayo doon. Titigan lang kayo doon, hindi kayo nag-uusap, di ba? Syempre magkakwentuhan din kayo. Magkakwentuhan. Kwentuhan. Kwentuhan. Tapos parang syempre magkakadevelopan din kayo talaga niyan. Pagtagal kasi syempre lagi magkasama. Tapos yan, nakita niya rin naman yung good in me. Tapos nakita ko rin yung sa kanya. Iba yung ginalawa ni Kuya Oji. Galing sumaya. Magic mic ba? Ay, hindi. Magic, sinagad talaga agad Okay. Hindi, yan. Tapos, pinakilala ko rin siya sa family ko. Tapos, yun yung pinaka-nagustuhan niya. Yung pinakilala ko siya sa family niya. Kasi parang na-inlove siya sa family ko. Ano yung nagustuhan mo kay Mahalia nung unang part? Siguro yung pagkasimple niya na babae. Yung parang walang arte talaga sa katawan. Kasi yung content niya, kung hindi mo may tatanong bro, sa mga content niya sa mga vlog sa probinsya. Talagang lulusob sa putik, kukuha ng mga palaka, kakainin nila lulutuin nila. Hindi ba siya sa dance content din nagsimula? Mas ganong more ganun approach? siya. Ano siya, yung, alam mo yung parang content ni Kamang yan? Parang Ganon. Yung mga magluluto sa probinsya, tapos akit ng puno ng buko. So, pumunta rin dito si Mahalia sa Manila. Dahil kinuha rin siya ng House of Love. So, parang siya, nagana rin siya, parang nag-try lang din siya, na maiba naman. Kasi para mag-Manila naman siya. Yan. Testing lang din. And yun, gano'n naman yung naging resulta. Process niya. Pero siya, malakas talaga siya before pa. Parang million na siya nung pa lang siya sa probinsya pa. Sa YouTube Vlogger talaga siya. Tapos yun, hanggang sa TikTok, malakas na rin siya. Parang 5M na rin ata siya, 6M. Time pa lang na yun. Ngayon parang 11. Pero ang hirap din nun, na parang moving sa probinsya tapos pandemic. So, parang naging katuwang nyo rin ng bawat isa. Kumbaga ako yung nag-explain sa kanya ng mga do's and don'ts dito sa Manila. Tapos siya naman yung mga nag-share sa akin about sa mga probinsya life na yun. So parang doon kami nagtugma. Kasi sobrang magkaiba kami. Siguro nagtugma lang kami sa kalokohan. Yun talaga yung mahilig kami nakilala kami bro talaga sa mga green jokes. Okay, Green jokes na parang hindi naman yung bastusin effect talaga. Parang nakakatawa lang, entertainment lang. Yun yung mga naging top content talaga namin ni Mahal. Doon kami parang nagustuhan ng tao na parang, kaya nilang idalin yung pagiging green-minded. Pero, pagka na-collaborate nila yung... parang green-minded jokes pero hindi bastos talaga. So parang, yun, doon kami nagka-jive. So, after nung The House of Collab, paano ba? Natanggal ka ba? Or... Hindi, natapos din namin, pero hanggang 3 months lang kasi siya. So, parang wala siyang big winner. So, after nun, kamusta yung naging proseso niyo? Mahal, natapos na yung The House of Collab? Ayun, dahil nga, di ba na probinsya siya, so, naghanap siya na mas-stayan dito. Ayan na. Nag-condo siya. Napapangiti si tropang Jirbo nag-rent siya ng condo dito. Tapos, hanggang sa una, bisita-bisita lang ako doon. Tapos biglang doon ako nakatira. Tumagal na. Okay. Na-scam ko yung nanay ko. Sabi ko, Mami, content lang kami, ganyan. 3 days, tulog muna ako ng 3 days. Sabi niya, ikaw, malaki ka na naman. Alam mo na yan. Alam mo na yung ginagawa mo. Sige, tapos hanggang sa hindi na ako umuwi sa amin. Tapos yun, huwag yung gagayain yun guys. Kanya-kanya naman tayo. Kanya yung proseso guys. Ayun lang yung naging proseso nun. Tsaka talagang, kailangan din namin talagang magsama kasi may kami gumagawa ng content. Parang lahat ng ginagawa namin. For sure, na-build na rin Na-build na rin yung feelings, relationship. Saka parang naging kami magtropa na partner na, basta, name it. Yun lahat na. Tapos hanggang sa naging magjowa na talaga kami. Tapos, nagsama na kami. Ngayon na, 3 years na kami, bro. Wow. Almost. 3 years. October, 3 years na kami. Is it your longest relationship? Damn. Parang siya yung naging, kryptonite ko. Wow! Talagang bumabanat. Kryptonite. Siyempre manonood siya. Oo. Pero kasi talaga kailangan ng lalaki ng isang king ng isang queen talaga no? Na mag-guide. So, ikaw ba gina-guide ka ni Mahalia sa... Tsaka pareho naman kaming, give and take naman kami sa relasyon. So, siguro yun din yung naging key para tumagal kami.
Kasi ako, dati pinakamatagal ko na ata 1 year. 1 year, 1 year, ganun. Di pa sure, no? Di ba sure? 1 year ba 1 year yun? ba yan? Parang 12, 11 months Saglit na. lang. Saglit lang yun, boss. Okay, anyway, so, nung natapos na yung House of Collab, bumalik naman tayo sa'yo na, ano naman yung naging next na process mo nun? Ngayon, meron ka ng Mahalia, may Carlia ka na. So, ano yung naging next step for you? Yung business, bro. Okay. Yan. So, Kasi- isa ba si Mahalia sa nag-push siya yung mag-business? Or? Kung baga, bro, parang parang dumating kasi sa point na sabi namin, alam naman namin na hindi naman forever ganito na forever ka nandun. Kasi kahit kami nararamdaman namin, may mga times na parang nararamdaman namin, parang gumaganon na eh. Pero nagharap kami lagi ng way na maging Iangat. iangat ulit yung, yung Hype. fame, yung hype, yan. Tapos, siyempre nga, kami, parang, kami naman, parang, advance kami mag-isip na sige bago pa maabot doon gawa natin ng paraan. Sabi namin business na tayo. Tsaka may mga support din ng family namin na nag-guide talaga na yun yung maganda. yung pera nyo i-business nyo na yan, ganyan. Yung maganda sa amin kasi may support system kami ng family. Tapos yun, hindi nag-isip kami ng binestes namin yung Mahal clothing. Nagkaroon din ako ng clothing, bro. Yung Art studio. Art studio. Tapos meron din dati, guys, ni-refer ako ni Jirbo. Na-refer, Tama ba? Ni-refer ni Jirbo si Mahalia sa akin dati may patayan business ako. Ang haba nung proseso na yon, guys. Pero ang dami nun. Pero salamat. Grabe. Grabe talaga to, guys. Solid. Siya yung naging supplier namin. Pero tinigil ko na yon. But soon. Babalik natin yan. Tapos, ano nangyari dun sa clothing mo after nun? Yung sa akin, bro, actually hanggang ngayon meron pa. Pero hindi ko na siya natutukan. Anong name ulit nun? Odd Studio. Odd Studio, guys. Follow ODDS. niyo yan. Ads. Yan. Tapos, ngayon na nag-aalaga yung kuya ko Odd Studio. So, yun. Hindi ko pa siya ulit napupush eh. Bakit mo siya sinimulan? Ano yung naging nag-kick sa'yo Actually, nun? bro, pinasa lang din sa akin yun ng friend. Si Prince. Kaya si Prince. Oo. Prince Porto. Yan. Pinasa niya lang sa akin yun. Kasi parang, nag-business siya noon. Tapos, bumili ako sa kanya. Tapos nagustuhan ko yung quality ng tailor. As in, pag nakita mo, bro, sobrang ganda talaga ng quality. Yung mga mala essentials yung dating. Wow, okay. Tapos yun, sinala ko, sabi, kasi hindi na niya tinuloy. Sabi ko, bro, sayang to, ako na lang magtutuloy. Binay out ko. Wow, Binay out ko sa kanya. okay. Binay ko sa kanya. Sabi, sige, gandang presyo. Binigyan niya naman ng magandang presyo. Tapos yun, ako na nagtuloy. Medyo dinagdagan ko lang ng mga onting design, ganyan. Tapos, yun naging okay naman siya, bro, sa TikTok. Kasi, grabe TikTok talaga yung ngayon yung number one na selling. Pero nung time ba na yun, nag-ano ka na rin? Nag-affiliate ka na rin? Yun din. Before ako mag-business ng clothing, nag-affiliate. Dumating yung affiliate. Yan. Doon talaga yung malakas, no? Yun talaga yung affiliate talaga. Ngayon, kahit nakikita, alam naman ng mga tao yan na-affiliate talaga. Si Master Pogi. Kahit yung mga kahit yung mga nanay niya, nag-affiliate na rin ngayon. Tapos, yun lang, buti na lang din, isa kami sa mga nauna mag-affiliate kahit pa paano kasi ngayon, medyo marami ka ng kalaban na naman ganoon naman yun parang medyo mas mahirap yung gawain kapag marami ng kalaban Kaya maganda mauna ka talaga. Maganda mauna ka talaga, yun yung maganda. So, pero minsan bro, katulad nun, may time na, ano yung naging mindset mo na, di ba pag nauuna ka, parang sa paningin ng iba sobrang baduy. Sobrang actually crazy mo naman, 'di ba? Pero pag maganda yung naging kinalabasan niyan, ngayon genius ka na. Pero nung time na yun, ano yung mindset mo na bahala kayo, hindi ako makikinig sa mga sinasabi? Ano lang bro, siguro ako, yun nga, dahil nga hindi ko naman siya ginagawa para sa iba. Ginagawa ko siya para sa sarili ko. So ako lang pakialam sa gagawin ko to. Kung hindi man mag-click, edi okay lang. Saan mo At siya least nakuha tinry. yung ganung mindset, ate? Di ko lang, siguro dahil nga lumaki ako na nag-grind na talaga Gets, ako, parang kaya ko na maging independent. Bata pa lang. So, kumbaga ikaw mahahasa na rin yung mindset mo na na parang dapat wala kang papakinggan ng mga bashers or something ganyan. Dapat focus ka lang sa goal mo. Kung ano yung trip mo, gawin mo. Ano yung unang gamit na sobrang nag-peak sa'yo na nabenta mo sa affiliate? Ano ba yun? Sobrang dami guys, di niya na hair removal. Hair removal? Hair removal, bro. Nagtanggal ako ng Ano yung parang lotion na hair removal? Ano ba yun? yung parang ipapahid mo lang yung cream, tapos isa-scrape mo lang, tanggal na yung buhok. Saan mo nilagay sa ano mo? Talaga? Pero sobrang catchy nun. Pero yung una naman, kilikili. Yun yung pinakauna trend. Kilikili. Alam ko, nirekta mo na. Dito na agad. Ito na agad. Binigla mo. Kilikili yun, bro. Tapos,
dito na, tinesting ka na. Tapos, sumunod ng pabango. Pabango. Yung parang, nakalimutan ko na yung brand. Basta yun. Tapos, nag-trend din siya. Tapos, nung nakita ko yung kita, talagang, gulat ako, goods to. Tapos, tinuloy-tuloy ko na siya hanggang ngayon. Tapos yun, nung nalaman ko na, naisip ko, sabi ko, kung nakakabenta nga ako ng business ng iba, ng products ng iba, bakit yung ba't hindi sa akin? Ba't di ako gumawa ng sarili? Di yun, nag-produce ako ng clothing, yun, binili ko yung kay Prince. Sabi ko, kaya ko rin to i-promote. Kasi naging okay naman. Pero ngayon, hindi ko siya natututukan kasi may ibang pinagkakabisihan, ganyan. Ano yan? Para yan ang maganda puntahan. Eto na. Yung bro, actually affiliate pa rin naman. Pero, minsan kasi, yun nga, dahil nga, di ba, pag sariling business mo, parang ang dami mo iniisip na ikaw pa magpapak, ikaw pa mag-restock, ganyan. Pero kasi kapag yung affiliate na hindi mo product din kasi, parang na-realize ko na parang, wala ka na ibang isipin. Parang in a way, endorser ka na agad. Parang ganun. So, parang ka nag-business nang wala kang puhunan. Yun yung affiliate Parang, kumbaga, pinapromote mo yung business ng iba, tapos may commission ka. So, para ka na rin partner. Kasi bawat sold nun, meron ka may cut So, yun. Tapos wala ka pang isipin na tao na magpapak, ganyan. So, yun na. So, parang ka nag-business ng for free. Tapos, nung time na yun, sabi ko parang kailangan ko pa rin mag-isip ng ibang business naman. So, kailangan ko mag-venture out. Wow. Tapos, hindi. Meron pa pala isang business bro na hindi na-share. Yung Fuji. Oo. Pero yun, Dumaan pandemic ako kasi yun sir, nabuksan So, hindi siya masyadong nag-click. Pero bakit mo rin siya inopen? Anong... parang proseso gano'n din. Natikman ko siya sa friend ko. Tapos parang naging magsosyo kami. Tapos sabi niya, tayo yung business. Parang mahilig ka bumili ng business Pero kami, nag-partner naman kami. Nag-partner kayo. Okay. Tapos yun, nagsara din kasi pandemic. Pag food business kasi mahirap pandemic. So yun, yung sa barbershop na tayo, diba? Ayun na. Yung nakilala ko yun, si Facundo. Si Facundo. Sa kanya talaga yun yung cutting class. If kilala nyo si Facundo, yan, nagugupit din niya kila Mami Oni, yan, sa mga artista. Yan, kilala yan. Parang nakikita ko siya yung may inaaral niya pa yung geometric ng ng face. Yan. Yung yung nag-trending na 50K na gupit. Pero lang yan, guys, hindi yung totoo na 50K. Ano bang naging... yung 50K yun, parang na-issue kasi na 50K daw yung gupit, masyadong mahal, parang pambili na lang daw ng motor, mga ganyan. Hindi na nag-gets na yung 50K for mga wedding events. Wedding events. So, kumbaga package na yun. Lahat ng gugupitan. Nauna kasi kayo, guys. Alamin nyo kasi yung buong story. Pero effective naman. Naging way naman siya para makilala siya lalo. Nag-interesado yung tao. So, yun. Tapos yun, ang nangyari pala nun bro, meron kasi akong sinalihan na 3x3 na basketball game. Na-invite lang ni Rendon Labador. Yan. Kailan yun. Tapos sabi niya, bro, kaninong team mo gusto? Sabi ko, wala akong kilala dyan bro na masyado, ikaw na bahala. So, nilagay na niya ako doon kay Facundo, may team Facundo yun. Okay. Tapos yun, nagkakilala kami, tapos nalaman ko nga na barbero siya, ganyan. Tapos meron siyang mga business. Nakikita ko lang sa story niya na meron siyang, nagpapa-franchise siya. Tapos sabi ko, bro, interesado ako. Nagpapa-franchise daw siya. Sige, usap tayo. Tapos yun, hanggang sa nagka-usapan kami, nagka-deal naman kami. Tapos actually, part of it, partners kami. Okay. Parang porsyento. Ano yun, like sa buong branch or yung branch yung branch lang na kinuha ko. Parang, para siyang, para akong franchise. Franchise. Pero hindi. Tapos, parang nag-partner kami doon. Kumbaga meron kayong usapan na doon. Usapan na doon. Tapos yun, edi naging goods na. Tapos, tinayo na namin siya sa may BF Parañaque. Okay. Doon. Kasi although malapit lang sa akin kasi may shortcut. Doon ka ba dati? Hindi, sa ko dati, UPS 5. Shoutout South Peeps. Vapor. Okay. Doon ko siya nilagay kasi yung market na hinahanap namin is for mga ganong, parang may mga class na mga tao. Cutting class nga ni. Kasi yung price din namin sa 500. So yun, kaya doon ko siya pinuwesto kasi alam ko na doon mas papatok siya doon. Kasi pag nilagay mo sa pwesto na parang market na pang mga estudyante lang. Malabo. Medyo malabo. Tapos yun. Ngayon, so far, okay naman siya.
Tsaka dun sa cutting class, di ba, meron pa kayong ibang kinikater bukod sa gupit? Ano pa bang... Ayun bro, sa ito. Yan, kung nakikita mo yung nails natin Yun, bro. yung nail art. Nag-nail art din tayo. Mhm. Yan. Inspired kay Ken Philip. Let's go. Oo nga, bro. From Gets. hearts. So, meron din bang doon haircut for girls? Yes, may haircut for girls, may hair color din. Pero ngayon nakafocus kami sa haircut sa boys kasi nawala yung barbero ko na nagka-cut ng girls. Mm. So focus kami sa boys. Yun, may mga nail art, may mga foot spa, yan, wait, mga may ganun foot kami. spa. And lashes. Lashes. Yan. Actually yun bro, barbershop lang siya nung una. Mm. For me lang talaga. Tapos si Mahal nga gusto niya rin magtayo ng business. Naghanap din siya ng pwedeng i-business. Tapos yun na, pinasok niya doon. Gets. Isang spot na lang. Isang spot na lang. At least, ate kami sa mga expenses na mas naging okay. Tapos yun, kumbaga para pa rin kami, parang as partner pa rin kami. Kasama pa rin talaga kayo. Business, diba? Mm-hmm. So yung Okay siya. yung cutting classes na yun, bakit yun yung napili mong business? Mahilig ka rin ba sa magpagupit Yun lang? din bro. Or... Kumbaga, mas lalo niya ako na-drive nung na-testing ko yung gupit sa kanya. Kasi dati bro, walang pakialam sa gupit. Parang sabi, gupit, pwede naman pagupit sa mga tagbe-20. Oo, 30. Masyado pag estudyante dati, diba? Pero nalaman ko, parang narealize ko lang din pagtagal, parang haircut kasi yung crowning glory natin. Oo, bro. Diba? Pag sa boys kasi wala namang, hindi naman lagi nag-makeup. Depende lang kung may mga event, diba? Ganyan. Pero sa atin kasi pag good hair ka, ganyan. Tapos parang nakakadagdag siya ng aura. Tapos yun. So na-expect ako gumupit si Facundo. Sabi ko, mukhang okay nga. Precise talaga. Talagang tailor-made para sa'yo. Tapos yun, nagka-interest ako na magkaroon ng barbershop na sarili. Para at least libre din gupit ko. Oo, hindi ka nagagastos, di ba? Mindset ba? Lagi papagupit. Kuha tayo pagupitan. Gumagastos ko sa'yo. Mindset na lang. Okay. Tapos yun, naging okay naman siya bro nung pagtapos. Nung pagtapos. So ngayon, isa pa lang yung branch nyo ngayon. Balak mo ba mag-branch out? Kapag naging okay bro, kapag talagang nakita ko na talagang goods, na kumikita talaga ng malaki, ganyan. Pero ngayon, pinupush pa na, parang focus pa kami sa isa muna eh. Kasi mahirap din na masyadong maraming ginagawa, daming gano'n. Although may ibang branch yon yung cutting class, sa tropa rin naman yun, sa mga kilala ko rin yan, yung mga ibang branch. Yan, meron sa QC, sa Alabang, meron dami na rin pala. Sa Laguna. Oo, yan. So parang north to south meron na sila, guys. Yan. Ay, sobrang idol niyan si Facundo. Yes. Kung gusto mo bro, pwede kitang pa-XP. May libreng pagupit pa tayo. Sige bro, gagawin natin yan. Kahit collab kayo ni Facundo, pwede. Brother? Pagupit tayo. Anyway, so ngayon, yun yung pinagkakabalahan. Meron ka pa bang ibang pinagkakabalahan bukod doon ngayon, Papi? Ngayon, travel bro. Travel, oo. Nakita ko siyempre, ngayon. kailangan din nating kumbaga magpahangin. Deserve ko to. Deserve mo to. Diba? Hindi puro grind. Ano yung unang country na napuntahan mo na as ikaw yung bumili ng ticket na parang, uy, first travel ko na ako. Hong Kong. Yun yung sariling gastos. Kasi yung iba kong napuntahan na country kasi sagot ng yung mga ninang. Ninang tawag ko sa mga naging supporters namin na talagang nagbibigay talaga ng mga ganong Ninang, baka naman. Ninang, baka naman. Okay. Ayun. Tapos, actually nagsimula yung pag-travel namin ng Mahal dahil nga sa kanila. Napa-experience nila sa amin. Kasi dati parang wala sa isip namin kasi mindset namin magpayaman para sa pamilya. Sa future na. Sa future, di ba? Sa Philippines muna namin na-XP yung kayo. mag-explore, ganyan. Tapos parang makikita mo rin yung beauty ng Pinas eh. Tapos yun hanggang sa nag-explore na kami sa ibang bansa. Masarap din sa feeling. Saka at the same time, parang naging work din namin siya eh. Kasi nakakapag-content din naman kami. Pwede na so para maiba din, yung iba rin yung content. Kumbaga hindi pa ulit-ulit. May iba. Kasi maging interesado din yung mga tao sa kung anong ginagawa nyo, ganyan. Para mo na rin silang natutour. Sa lahat ng napunta mo country, tol, favorite country? Japan talaga, bro. Japan. Bakit? Anong babalik-balikan mo sa Japan? Sa Japan, bro, food. Food talaga. Kasi nakapag Hong Kong na Taiwan, Vietnam, food sakto lang dun eh. Kumbaga, hindi ko siya yung hahanap-hanapin. Pero Japan, bro, kasi number one naman hinahanap talaga sa travel, food eh. Diba? Food talaga. Sa Japan, bro, kahit saan ka maligaw, masarap. Pwede. Hindi ka parang maididismaya. Mabubusog ka talaga. Kumbaga sulit pera. Kasi may na-experience ko rin sa Singapore, sobrang mahal. Okay. Diba? Ang mahal, kumbaga, okay naman yung pagkain, pero ang mahal.
Ano yung masasuggest Hindi mo mo tol na parang country na pwede kayong mag-date doon ng jowa mo? Kung una kayong magde-date ng Ako out of unang the travel country, or oo. unang date, siguro, Hong Kong kasi mahal, parang Oo. Japan na rin yung gastos. Japan na siguro. Ay, hindi. Diretso ka na. Although mahirap kasi makakuha ng visa sa Mhm. Japan kapag wala ka pang ibang napuntahan na country. Mm. So, siguro kung una, Vietnam pwede, sobrang mura, bro. Actually, sabi Millionaire nga ka nila, doon. Kasi yung pera nila doon, ganun ka lang. million Oo. hundreds, parang yung, tama yung computation ko. Basta yung parang mga 10 pesos nila, parang 100 na agad. Grabe Ganun, din, parang 100K, no? ganyan yung Sobrang equivalent mura. sa kanila. Parang mga ganun. So, parang kang may hawak na million doon. So, masaya. Tapos, yun nga, mura sa Vietnam. Tapos, marami rin namang magandang places doon. So, Top 3 country na masasabi mo masasarap yung pagkain talaga. top 3 countries na Oo. masarap pagkain. Ang dami. Parang Japan lang talaga. Japan lang bro, talaga. Kasi, okay naman yung Taiwan. Taiwan. So, pa mga Asian countries. Ay, tsaka Thailand, bro. Yan, top 3. Thailand. Thailand, Taiwan, tsaka Japan. Japan. Hindi pa ako masyadong nakaka-explore sa ibang. Asian pa lang ako. Asian countries. Asian countries. Sarap na mag-Europe, no? Sakali Oo. pag tumagal Dream ka. country ko yan. Europe tsaka US. Europe tour. Kasi kaya ako mag-US, pupunta ako si Chris Brown, pre. Gusto ko puntahan. Papanoorin mo. Oo, bro. Idol yun ever since. Okay. Anyway, bro, sige. Simulan na natin itong natin. Simula pa lang tayo. Hindi, ML. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Kasi meron akong... Hindi, pero sisimulan natin itong segment natin na magpapakita lang kami sa'yo ng 3 photos. Sige. Tapos, bigay mo lang yung thoughts mo about it. Kwento ka lang siguro na ano yung nangyari doon. Sige, Ganyan. sige, bro. So, ito. Yung time na yun. Ay, wala pa. Wala. Dapat may screen sana pero dito muna sa phone, papakita ko muna sa'yo. Sige, first photo, lalabas na lang natin yan sa screen natin. So, ito, abot ko na lang sa'yo ito, bro. Anong gusto mong sabihin? Dito. Sige, bro, wag mo na. Next mo na lang. Saan mo nakuha to? Basta, sa ating mga researchers, salamat po sa inyo. Nahanap yung photo ni Carl. Baby picture ko to. Dito pa lang, ang laki na ng noo ko. Yan, diba? Hindi. Ayun, cute. Ilang months ka ba dyan, tol? Di ba? Hindi ko alam. Siguro, 1 year old. 1 year old. Anong masasabi mo sa baby? Nag-flashback sa akin yung sobrang kulit na bata na pilyo na talagang pag sinabing, huwag ka dyan, lalong gagawin. Pupunta pa dyan. Ganun ako kulit dati, bro. Tapos, nung time na to, talagang inakwento sa akin nung nag-aalaga sa amin. Si Ate Bibs, sabi niya, bigla daw akong mawawala. Pag nawala daw ako, pag hinahanap ako, nandun ako, tulog ako sa mga, kunyari ganyan, sa sulok na ganyan. Gets, papasok sa mga sulok-sulok. Tapos katabi ko yung mga laruan ko. Kumbaga hindi sila natatakot na nawawala ako kasi Alam sure mo, nandiyan nandyan lang lang yun sa mga Gilid-gilid. Okay. Ganon. Tapos, mahilig ako mag-alaga ng mga exotic ng mga dati mahilig, kunyari, mga gagamba, ganyan. Bata pa lang ako, nag-aalaga na ako niyan. Nakakapagpapisa ako dati ng itlog ng butiki. Mga ganyan. Makulit talagang bata. Gets. Kahit mga langgam, minalaga ako. Anong sasabihin mo sa babing Carl Limpin? Siguro diyan ka lang. Diyan ka lang. Mahirap dito. Mahirap dito, diyan ka na lang. Ma-pressure dito sa mga. Siguro proud ka ba? Yan, naging proud ka ba sa kung ano meron? Yun, yun lang naman. Yan lang. Sa future, Carl Limpin, anong gusto mong sabihin? Siguro ang sinasabi niya sa akin. Proud ako. Proud ako. Sa future, sa ngayon, Carl, like siguro, ngayon. Tuloy-tuloy lang sa ginagawa. Huwag susuko. Yun lang. Siguro, mahalin mo lang yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kumbaga, i-appreciate mo lahat ng mga meron ngayon sa mga susunod na mga kabanata. Yan. May time ba tol na napunta ka sa darkest moment ng buhay mo na wala kang makapitan, wala kang mapuntahan? Meron din, bro. Meron din. Tsaka dumaan din ako sa mga times na parang napariwara ka talaga na inom dito, inom doon. Sa tingin mo, paano ka nakabalik? Siguro dahil din sa family ko and siguro dahil kasi sobrang active namin sa church, diba? Alam mo, Until now? Every Sunday. Okay. Every Sunday pa rin kami nag-church. Siguro dahil doon, sobrang nakakatulong yan yung yung faith, no? yung faith. Tapos yung kumbaga meron kang support din from mga leaders sa church.
Kumbaga kahit medyo naliligaw ka, kaya kumbaga pwede ka pa rin nilang ma-advisean na, uy, ganito na nangyayari sa'yo. Kung baka naliligaw ka na ng sobra. Ibabalik ka nila, nag-guide humble ka. ka rin nila. Yan. So, Pero yan yung mga hindi natin nakikita talaga sa social media masyado. Gulat ako na until now, active ka pa rin pala dun sa church na yun. Kumbaga, hindi naman ako kasing active na before na parang... Oo naman. Dati kasi lahat ng lahat events, sinasalihan namin yan. sumasayaw pa tayo dun dati. Siyempre busy na rin. Pero hindi mawawala na siyempre dapat nakakapag-church pa rin every Sunday. Pagpapasalamat. Kasi yun yung parang reminder din na kumbaga sa kanya galing lahat. Totoo. Pero may time na ba na nag-doubt ka na rin sa kanya? Meron din bro. May mga times na gano'n na parang paulit-ulit na nangyayari parang hindi mo naman nata ako mahal mga ganun. Pero at the same time parang alam ko rin sa sarili ko na evil lang yan. Evil may lang bulong yun. lang. Bulong lang yun ng evil na hindi yan. Mas malakas yung yung faith mo pa rin talaga. Okay, sige, next. Ito ang next picture natin, bro. I-slide mo na lang din pa right sa next natin. Pero huwag mo na i-slide. Sige. Sorry. Yan. Ayan. Ito ang picture na yan. Mansari ba to? Parang Mansari? Mansari namin. Mansari. Or Valentine's. First Mansari ba yan? Hindi pa. Hindi pa? Hindi ko maalala. Parang hindi pa kami nito bro. Kasi paglabas pa namin naging kami. Doon pala naging kayo. Parang Mansari to. Ay, ano pala? Valentine's. Kasi may teddy bear. Alam ko Valentine's to. Tapos, so, paano ka nag-come up dun sa idea ng mga flowers? Actually, bro, ito, sa akin dyan yung bouquet tsaka yung teddy bear. Ay, tama ba? Ay, hindi. Sa akin dyan, ito, yung hawak ni Mahal. Okay. Sa akin yan. Yung parang bouquet na may bag. Sa akin, teddy bear, sa akin din galing. Etong boxer na may mukha niya, sa kanya galing. Regalo niya sa akin naman. Talagang safety sinafety ka na rin talaga ni Sabi niya, bossing. para daw kapag kunyari may sipang kong magloko, pagbukas nung boxer, ay may jowa. Mamsi. Tapos yun, pati yung bouquet na yun, sa kanya yan galing. Yan, hawak ko. Ayun. Tapos actually, naalala ko nung time na to, magkaaway pa kami niyan. Magkaaway kami, tapos magkabati kami nung araw na to. Parang sorry na rin sorry siya. Parang sorry gift to eh. Isahan na lang. Isahan na lang. Ayun. Question tol, ano yung hanggang ngayon sa akin pa rin boxer. Dapat tol, dapat, di ba? Ano yung memorable or hindi mo makakalimutan na moment niyo ni Mahalia? Siguro yung mga quiet time. Yung mga quiet moments na. So yun yung mga namin yung mga moments na parang yun talaga kami. Yung parang Kids. Yung parang wala kaming pakialam. Kasi syempre kami dalawa lang yun nag-uututan kami. Mga ganung moments na parang nakakapag-share kami sa isa't isa ng mga plans namin, mga goals namin. Naalala ko pa yung time na parang kapag ganun pa lang kami nun. Tapos parang nakahiga lang kami. Tapos nag-set kami ng goal na sabi namin, kailangan this year maka 1M tayo sa bank. Pareho tayo 1M. Hindi. Although siya mas mataas kasi lagi yung bank na sa akin kasi grabe magtipid yan, promise. Mas sa pera lang, sabi mas magaling talaga. So parang goal niya na sabi niya, ako kailangan ko maka 2M. Ako 1M goal. So parang wala pang 2 to 3 months bro na goal na namin agad. Nakuha na namin yung goal. So parang kami dalawa parang naiiyak kami sa isa't isa na parang, nakuha natin yun. Galing. So parang nakaraan, nakahiga lang tayo. Ni-imagine lang natin. So yun. So parang pag yung goal namin. Pataas ang pataas. Yun lagi namin pinag-uusapan niya na mag-set tayo ng goal. Ganyan. So, pero alam mo bro, sa totoo lang, hindi ko in-expect na yun yung isasagot mo na yung quiet moment. Kasi, guys, parang yun yung isa sa importante hindi masyado nabibigyan ng importansya. Yung quiet moment. Diba? Kasi parang lagi, sa dami na nangyayari sa buhay natin, daming ganito, daming ganyan. Pero, ang importante is yung, minsan yung kayo lang. Diba? Yung hindi kailangan ng sobrang ganito, sobrang ganyan. Diba? Okay. Pero syempre maalala ko pa rin yung mga moments na talagang saya-saya nyo, yung mga sa travel, mga ganyan. Naman, pero syempre. yun yung Iba mga mas yan, importante sa akin, yung mga quiet moments namin. Message mo for your love? Yun. Kay mami, no? Sa nanay ko ba yun? Mami na agad. Mami na. Hindi, ayun. Thank you for everything. Sobrang na-appreciate kita every day sa mga naturo mo sa akin. I love you so much. And
yun. Parang di ko na kaya mabuhay nang wala siya. Ganun na yun. Sa ganung point na ako na kaya, parang di ko na kaya mag-push through kapag nawala siya. Parang ganun. So yun, huwag kang mawawala. Kahit minsan makulit. Matilok. Matilok. Pero sana na matiis pa rin ako. Pero yun naman yung nagustuhan mo sa akin, yung pagkamakulit ko. Diyan ka rin talaga nabulog, madam. Diyan ka nadali. Okay. So yun, I love you so much. Yan, okay. Ay, na yun? Yung isa pa. Next photo, sige. Parang iba yung... Baka iba yung makita mo dyan, ha? Joke lang, bro. Baka nakita mo, nakaganon ako. Ay, ito, yung family. Yan, family photo. Ay, itong picture na to, ito yung last picture namin sa lolo ko. Okay. Nasa hospital siya. Wala na yung lolo ko na to eh. So yun, ito, sa side to ng dad ko. Yung kasama niya pa dito, yung ex pa niya na ano. Sorry. Okay lang. Pero iba na girlfriend ni daddy ngayon. Okay. O yun. Itong family na to, sa side to ng dad ko. Sa side to ng dad ko. Tapos yun, ito yung, alam ko na hospital yung lolo ko nito eh. Tapos ito na yung last time na nagkasama kami. Shits. Nawala na siya. Yun. Ito yung totoong limping. Limping side. Ikaw bro, anong masasabi mo sa family? Message mo for your family? Siguro to my family, ayun, thank you so much for being my support system ever since. And yun, mag-grind pa ako ng mag-grind para sa inyo. And yun naman nagustuhan ko sa family ko bro, parang kumbaga yung ibang, kadalasan kasi bro, di ba kapag sa family, kapag ikaw yung breadwinner, parang ang nangyayari is para kailangan mo silang isalba. So, kumbaga parang ikaw nakakalimutan mo yung sarili mo. Tapos puro sila. Diba? Yun naman nagustuhan ko sa family ko kasi never sila yung parang nanghingi talaga na parang obligado ka na tulungan sila. Walang gano'n. Kumbaga kusang loob yun if ever na tumulong ako ganyan. Tapos kumbaga ako kasi mas gusto ko nagbibigay sa hindi nanghihingi. Ganun ka rin ba? Parang may ganun akong mindset na parang kapag nanghingi ka sa akin, parang mas balik kita. Pero pag nagbigay ka mas nagbigay ako. Parang pag ikaw hindi ka nanghihingi sa akin, na-feel ko na bibigyan ka. Grabe talaga bibigyan ka. Actually, mas okay yung ganun. Kasi ayoko yung parang kunyari pag birthday yung parang regalo ko, may mga ganun. Although sa mga magkakapatid, joke lang yun eh. Parang mga ganun. Pero pag yung sa mga iba na parang mga kamag-anak yan or something na manghihingi talaga na, oy, ganito, ganyan, ibang level ka na, baka naman, mga ganun. Yun yung mga parang mas hindi ako na kaka-heart na ibigyan eh. Kasi parang inaobliga ka, parang gano'n. Mas na-appreciate ko yung family ko doon sa moments na gano'n. Parang kahit alam nila na meron. Hindi sila. Ano yung isang bagay, tol, na hindi mo makakalimutan na tinuro sa'yo ng mommy mo? Ng mommy ko? Ayun, para pinaka hindi ko makakalimutan talaga is yung tinuruan niya kami na huwag magalit sa dad ko. Kahit broken family kami na kahit niloko siya, ganyan. Never mo yan na parang huwag niyo pansinin yan. Walang ganon. Hindi yan gaganon yung nanay ko. Kahit nung hiwalay na kami, ang mindset niya sa amin, tatay niyo pa rin yan. Mahalin niyo pa rin, ganyan. So, nagpapakita pa rin siya sa amin, yung dad namin, na parang normal lang, na walang nangyari. Walang nangyari. Although before, parang nagkaroon din ng time na, syempre, hinahanap mo yung love ng dad. So, parang nagkaroon din ng galit. Pero hindi kami yung to the point na, bahala ka na dyan. Syempre, pag bata may longing din may ganun diba? So, kami, yun yung tinatak sa amin ng mom namin. Na daddy niyo pa rin yan kahit anong mangyari. So, huwag kayong magtatanim ng galit. So yun, hanggang sa ngayon, okay naman kami ng dad ko ngayon. Parang close pa nga rin kami. Kasi dahil doon, nakikita ko sa dahil stories doon, mo. kumbaga parang nagkaroon ka ng peace of mind na wala kang may galit na pamilya. Diba? Mas okay yun. Mas okay yun. Kahit hindi naman kayo magkakasama. Ikaw magdadala nun, diba? So yeah, tol. That's it. That's it, tol. brother. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. So yeah, natapos na naman ang ating bagong episode. So maraming salamat, Carl Limpin. At Jirbo. Jirbo. Nilito talaga ako. Baka tawagin nyo na ako, Jirbo. Carla. Akala nyo gano'n, kaltokan kayo yan, man. Anyway, sana nag-enjoy kayo, guys. So, don't forget to like our page, listen ka sa Kitch, and
Yeah, ikaw tol, may gusto ka bang i-promote or gustong sabihin? What? Yun lang naman. Follow mo ako sa social media accounts ko kung hindi mo pa ako na-follow. Carl.limpin sa lahat ng stockmed ko yan. And syempre, kung gusto mo rin ng gupit, nail art, and hair color, kung ano man yan, dalaw ka lang sa shop namin sa Cutting Class BF Homes Paranaque. Ayan. Great. So, yeah. So, thank you so much sa pakikinig sa ating Listen Kasakich podcast. And kung hindi mo pa nalalike ang aming YouTube channel, i-like mo na rin ang aming YouTube channel, ang Listen Kasakich. At don't forget to like din ang page ng ating studio, ang Q Studio. Thank you rin sa Q Studio para sa Thank you. pagpapahiram ng kanilang studio, guys. Kung gusto nyo ng mga Yeah, dito mag-rent lang. studio, let's get it. Comment lang kayo, lalagay natin yung link dyan. At ayun, so kita-kits sa susunod na episode ng Listen Kasakich.